Pupunta tayo dito sa issue ng patungkol po sa kung buhay pa daw po si Mima. Ha? Ngayon, eto, may comment dito. Nung panay kabalahuraan niyang Mima nyo, ni hindi nyo sinaway. Hindi nyo sinasaway, not publicly at least. Sino may sabi sa'yong hindi sinusuway si Mima? Bakit? Nung nagmumumura si Digong kay PBBM at sinasabihan bangag, sinaway nyo ba? Nung may naglabas ng pulburon video ni BBM na AI na deepfake, sinaway nyo ba? Di ba hindi nyo naman sinuway? May ginawa ba kayo? Kaya naging matindi ang mga banat nitong si Mima sa pagtatanggol kay BBM dahil din sa kagagawan ninyo. Huwag niyong kakalimutan yan. Hindi si Mima ang nagsimula ng gulo na ito. Si Digong, si Sara, at ang iba pang mga pro-Duterte. Huwag niyong kakalimutan yan. Huwag niyong isisisi kay Mima. Ngayon, punta tayo dito sa issue na ito. Sabi ko, grabe naman to. Ibang klase to. Ibang klase. Talagang ano to. Ito yung mga walang puso. Ito po, meron pong post dito patungkol kay Mima. Kaya nga yan po yung ating naging topic ngayon. Ito po yung post nitong vlogger na ito. At ang sabi nga, may update. May update po ba kayo kung saan nakaburol si Mima? May nakakaalam ba ng eksaktong lugar? Ayan. Ngayon, sabi niya kasi may nag-PM daw sa kanya. Parang nawala na yung parang nawala na yung post. Ewan ko lang kung nandito pa. Ayan ito yun. Yan yung post. Meron kasi siyang unang post na parang may nag-chat daw sa kanya. At hinahanap yung kung saan makikita yung burol daw ni Mima. Ngayon parang di ko na nakikita eh. Wala na. May nagano daw sa kanya, may nagsabi daw sa kanya na wag daw basta maniwala dito sa nangyari kay Mima kasi daw baka daw baka daw hindi daw ito totoo. Baka daw buhay pa si Mima. Ngayon, ito pa pala, andito pa, may nag-PM sa akin, buhay pa raw si Mima Alicia. Ito ang Tagalog translation ng kanyang mensahe. Miko, buhay pa raw siya, huwag kang basta maniwala. Ginawa raw nila iyon para sa additional impeachment kay BP Sara. Wala naman daw sa balita, kaya dapat maging mapagmatsyag tayo. Paano mangyayari na mapupunta sa impeachment ni Sara itong nangyari kay Mima? Paano mangyayari yun? Ang twist daw, pinalalabas na patay siya pero wala umanong ebidensya. Kaya raw hindi siya pinapakita dahil sa privacy. Pero si BP Sara umano yun nga, yung sinasabi, si BP Sara daw umano ang T. May source daw siya pero ayaw nitong magpakilala. Gagawin daw nila ang lahat para ma-impeach si BP Sara. Paano may kukonek kay Mima yung impeachment? Kahit nga mawala si Mima, paano may kukonek sa impeachment? Paano may kukonek kay Sara Duterte? So, ibig sabihin ba, pinaniniwalaan ninyo na buhay si Mima? At ito'y arte lamang o drama lamang para maikonek kay Sara Duterte itong nangyari kay Mima na ito? Nakakatawa, no?
Sabi, linawin ko lang, mensahe lamang ito ng isang nag-PM sa akin. Hindi ko kilala ang sinasabi niyang source at wala siyang pinakitang ebidensya. Hindi verified ang claim at hindi ko sinasabing totoo ito. Bakit mo pinost? Diba? So, gusto mo ring magpasikat, gusto mo ring magkaroon ng teorya na mali, gusto mo ring magbigay ng maling information. Alam mo palang hindi verified, ba't mo pinost? Siyempre, alam naman natin talagang siyempre gusto nito siyempre magpasikat at gusto talaga nitong makita na siya full-blooded na Sara Duterte supporter. Ang sabi pa dito, pero dahil may ganitong mensaheng pinadala sa akin, gusto kong itanong, may opisyal at mapagkakatiwalaang source ba na makakapagkumpirmang gurgur na o buhay talaga si Mima Alicia? May nailabas bang lehitimong larawan o impormasyon tungkol sa burol ni Mima Alicia? Dinaan lang sa ganoon, pero alam ko po, ito nagtatago to sa sa kunwari concern, nagtatago sa kunwari walang masamang plano, walang masamang gustong ibig sabihin. Pero natatawa nga ako dito kasi pinagtatawanan niya si Mima. 'Di ba? Pinagtatawanan niya si Mima na ginagamit niya yung mga video ni Mima, pinopost niya ng pinopost. Diba? Itong mga post na to, kunwari parang pero meron siyang karma is a B sa dulo. Diba? So, eto na nga yun. Eto na nga yung utak DDS, utak Duterte na pabor sa sa masamang katarantaduhan. Sabi dito, sino kaya si Boss B? Kasi naniwala naman sila doon sa sa pinapakalat na meron daw ba yun yung merong screenshot. Eto, Diyos ko dahil paniniwalaan mo to, wala ngang nakalagay na pangalan, verified ba to? Diba? Para kasi ito na nga yun yung propaganda, ito na nga yun. Ginagamit nilang propaganda nagkaonsehan daw. Yung pagkawala ni Mima, pinagdududahan. Kahit na may mga balita na, kahit na sinabi na ng mga vlogger na kaibigan ni Mima, hindi pa naniwala. Pero ito, yung ganitong screenshot, pinaniwalaan. Ang tingin nila dito, totoo tong screenshot na to. Imagine niyo yung ganong pag-iisip. Binibigyan kayo ng ebidensya na wala na si Mima. Binlag na ng mga vlogger, wala na si Mima. Pinagdududahan. Pero yung etong ganitong litrato na hindi mo man lang alam kung sino ang source, hindi mo alam kung verified o eto ba'y totoo ba to, ipopost mo. Tapos lalagyan, kumakalat sa social media, unverified. Putang ina, anong klase kang content creator o influencer? Nag-i-influence ka ng masama. Bad influencer ka. Kasi nga, ang gusto mo, mapansin ka. Namatay yung tao, ay post tayo ng ganito para mapagkakitaan pa natin. Pinalita na sa GMA, ABS-CBN, News 5, UNTV, Bilyonaryo. Diba? It means, wala na talaga si Mima. Pero mayroon pong dahilan kung bakit po wala yung burol. Bakit hindi pa po nabuburol si Mima? Mayroon pong legit na paliwanag. Meron pong dahilan talaga kung bakit po wala pa po si Mima doon sa paglalagakan. Wala pa kahapon. Ngayon, ewan ko ngayon kung okay na. Kasi po, inasikaso yan nila Boss Mike. Maghapon, si Boss Mike,
Dahil nga, syempre, kaibigan niya si Mima, close sila ni Mima, ang dami nilang pinagsamaan ni Mima. Tuliro. Hindi alam kung ano ang gagawin, ano ang uunahin. Si Boss Mike ang pinagtatanungan, si Boss Mike ang umaasikaso sa nanay ni Mima, pamilya ni Mima. Lahat ng mga pangyayari, puro si Boss Mike ang gumagawa, kumikilos para kay Mima. Ngayon, gusto na nilang kunin si Mima para maayos na po sa punerarya. Alam niyo po kung ano ang sabi ng mga kinauukulan, hindi pwede. Ang kailangan, immediate family. So, ano magagawa nila, Boss Mike? Siyempre, wala. Hindi naman sila immediate family, hindi naman sila kamag-anak, kaibigan lang. Kaya po, hindi po nakuha si Mima doon po sa ospital, kung saan man siya nandoon, na morgue, hindi po nakuha. Pero, kahapon po, nung madaling araw, nag-uusap kaming lahat sa isang GC, may mga kasama kaming mga vlogger, nabanggit na paparating na yung nanay ni Mima at aasikasuhin si Mima at ilalagay na po sa paglalagakan na punerarya at ibuburol nga po somewhere in Metro Manila na hindi pa alam kung saan po talaga yung lugar. Na-i-vlog ko Quezon City pero parang hindi pa doon, hindi pa final. Parang mababago pa. So hintayin natin yung announcement ni Boss Mike kasi siya naman ang magsasabi niyan dahil ano po siya, kumbaga pwede pong sabihin niya yon sa kanya sigurong vlog or live. Abangan niyo po doon. Sasabihin niya kung saan po ilalagak si Mima ng 3 araw. So ang dahilan po kaya hindi pa nakaburol si Mima ay dahil nga po wala pa po si Mima sa punerarya. Nandoon pa po sa ospital. Kahapon, wala pa po akong update ngayon kung nandyan na ba si Mima sa punerarya. Kung nakuha na ba, kung naayos na. At ito kanina na kahapon na vlog na natin, wala pong iintindihin ng pamilya ni Mima. Sagot po lahat ni PBBM galing sa kanyang sariling bulsa, sariling pera ni BBM ang gagamitin po. So hindi po pinabayaan ni PBBM si Mima at yung pong anak ni Mima sagot po ni BBM ang pag-aaral nito hanggang college. Sasagutin ni BBM. Kaya po yung 3 araw na ilalagak si Mima sa isang punerarya sa Metro Manila, magkakaroon po kayo ng pagkakataon na masilip si Mima sa huling sandali bago siya iuwi doon sa Lawang, Northern Samar. Kaya po nyo na lang, kung meron po kayong pagkakataon at gusto nyo pong makita sa huling sandali si Mima, open po yun for public. 3 araw. At ni-request po talaga yan ni Boss Mike sa nanay ni Mima kasi nga po meron pong mga tao, mga supporter na gusto pong makita si Mima at mapuntahan. Kaya po dun sa nagdududa, buhay daw si Mima, isisisi daw ito kay Sara. Actually ako hindi ko nga sinisisi si Sara. Wala nga akong paninisi sa kahit sino. Hindi ko nga iniisip na eto may politically motivated itong nangyari kay Mima kasi parang malayo, malabo. Alam ko merong mga galit kay Mima pero yung mga tao na yun pwedeng na personal ni Mima o na personal na sila kay Mima kaya nila ginawa yun. Okay lang yun kung kung meron silang matinding pinaglabanan pero dahil lang sa nagagalit lang sila kay Mima dahil inaaway si Digong, si Sara,
Parang pinatunayan nyo lang na dahil kapag DDS kayo, dapat karahasan ang sagot nyo sa isang tao. 'Di ba? Kaya po, yun lang nilinaw ko lang si Mima po ay totoong wala na at hindi lang po agad-agad mailabas si Mima dahil po wala siyang immediate family dito sa sa Luzon. Taga Visayas po kasi ang pamilya niya. Ngayon, ito pa pala yung kasi na meron tayong nakausap. Nandun daw po sa pulis yung cellphone din ni Mima, hindi po binibigay din sa mga ibang tao. Nanay lang daw ni Mima ang makakakuha nun. Yun po. Kasi meron pong nabalita na wala daw po yung cellphone. Pero ayon dun sa aking kausap, reliable source, nandun nga daw po yung cellphone sa hawak daw po ng PNP pero hindi daw po maibibigay sa hindi po nanay o hindi po tatay o hindi kapatid. Immediate family lang po ang pagbibigyan. So si Mima po ay wala na talaga. Pero kung eto nga katulad nga nito, kung totoo tong sasabihin etong post na ito'y totoo. Mas gusto ko pang buhay si Mima at kay Sarah, 'di ba? Kaya lang po, totoo pong wala na si Mima. Ginagawan pa talaga ng issue. Grabe, no? Grabe po ang mga DDS, nakalimutan nila, no? Na meron pa rin po tayong haharapin na huling paghuhukom pag tayo ang nawala. 'Di ba? Parang nakalimutan nila yun, Parang ang kanilang dinidiyos na nila si Digong. Diba? Parang eto na Panginoon namin, si Digong na. Si Digong na ang maghuhukom sa amin. Nakakakilabot po. Hindi na nila alam kung ano ang tama at mali. Alam niyo kung wala akong inisip na may mangyaring hindi maganda sa kahit isa sa kanila. Yung ipagdarasal ko na sana mangyari sa kanila nangyari kay Mima, hindi. Kasi takot po ako sa Panginoon. May takot po ako sa Diyos. Yan ay bigay ng Panginoon, yung buhay na yan. Yung buhay na yan, kapag binawi yan, siguro sa sakit, tumanda ka, sobrang tanda mo na, at nawala ka, malugod yan na tatanggapin sa taas, sa langit. Pero, kapag yan ay kinuha ng ibang tao at pinraise mo yung mga taong kumuha niyan. Katulad ni si Eloy Bugris, Gcash pa daw yung mga gumawa niyan kay Mima. Pati si Maharlika yata, at yung mga ibang DDS na pinagkatuwaan si Mima, si Banat Bay, si Jay Guevara. Nakalimutan nila, no? Na ang buhay na yun, bigay ng Panginoon, binawi kay Mima, tas nagsaya sila. Putya, sagad na talaga sa buto yung kasamaan mo pag ganyan. Diba? Ako po, hindi po ako palasimba. Pero ako po'y paladasal. At ako po'y naniniwala sa langit at lupa, sa impyerno. Naniniwala po ako na may buhay tayo pagkatapos dito sa mundo. Meron tayong haharapin doon sa taas. Huhukuman tayo ng ating Panginoon. Kaya, hindi ko po kaya yan. Sa totoo lang, hindi ko po kaya yung mga ginagawa ni Banat Bay, tuwan-tuwa, si Jay Guevara, nilalait si Mima, hindi ko po kaya yan. Sobrang sama. Nagustuhan mo ang vlog ko na to? Mag-subscribe ka na. At mag-comment ka na rin kung ano ang opinion mo dito sa vlog ko. At huwag mong kakalimutan, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Maraming salamat po, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.